po, sa ating pag-aaral ngayon ay kaya ko yung isang oras na sumigaw. Sa pag-aaral po natin ngayon ay continue natin. Anong chapter na po tayo sa Matthew? Kalimutan na. Chapter 4 pa lang po tayo. Sige po, nangyayang ko pong bagamat mainit, I would like to ask everybody to stand up sa ating pagbasa ng salita ng Panginoon. Pagbasa po kayo sa akin sa chapter 4. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell this stone to become bread." Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Then the devil took him to the whole city and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God in the test." Again the devil took him in every high mountains and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. "All this I will give you," he said, "if you will bow down and worship me." Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only." Then the devil left him, and angels came and attended him. When Jesus heard that John had been put in prison, he withdrew to the Galilee, leaving Nazareth. He went and lived in Capernaum, which was a lake in the area of Zebulun and Naphtali, to fulfill what was said through the prophet Isaiah. "Land of Zebulun and land of Naphtali, the way of the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. The people living in the darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death has a light dawned." From that time when Jesus began to preach, "Repent, for the kingdom of heaven has come near." As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. "Come, follow me," Jesus said, "and I will send you out to fish for people." At once they left their nets and followed him. Going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in the boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them, and immediately they left the boat and their father and followed him. Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. News about him spread all over Syria, and people brought him all who were ill in the various diseases. Those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed, and he healed them. Large crowds from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, Judea, and the regions across the Jordan followed him. Father God, we thank you, Lord, for today. Lord, we offer this day, O Lord, sa iyo, sa pag-aaral ng iyong salita, O Lord God. Purihan ka, O Lord God, at gamitin niyo po ako, Panginoon, bilang inyong mensahero, at ang pangalan niyo, ang mataas, at hindi po ang aking pangalan, Lord. Lord, ang itong mga salitang ito na aming pag-aaralan, pagbubulay-bulayan, sa inyo ang aming mga puso, magamit po namin ito sa pang-araw-araw. At hindi lamang po kami makinig, Panginoon, kundi Panginoon, ipamuhay po namin ang aming pag-aaralan ngayon, Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Kaupo na po tayo. Okay lang po kayo? Ako okay na okay, kahit nagpamantika na ako dito. Ngayon po, kapag walang kuryente, may challenge, ano?
Kapag walang kuryente, anong nararamdaman nyo? Mainit. At ang hirap makinig. These were just some of the challenges. Tayo pong lahat nakakaranas ng mga challenges sa buhay. Amen? And we are also facing temptations or challenges, mga struggle sa buhay na nangyayari. Pero po dito sa Matthew 4, focusing on Jesus' temptation in the wilderness, its significance for understanding of overcoming temptation. So paano daw po natin mo-overcome yung mga temptation na ito? Mukhang hindi ako aabot ng isang oras. Lahat po tayo, may mga pagsubok sa buhay, may mga temptation tayo na nadaranasan sa buhay. Amen? Amen. Sino po nakakaranas ng may problema ngayon sa buhay? Amen. Akala ko wala. Lahat po tayo, ano? Kahapon nga po, before we started our practice in the music, pinag-uusapan at na-share ni Pastor Rene about mga challenges sa buhay. Hindi nyo po alam, yung si Pastor Rene po at si Mr. Maricel, they have some problems. Some anak niya nagkasakit for 2 weeks, nasa hospital. The bill keeps coming up, ano? But of course, God is in control. Amen? At lahat po tayo dumaranas sa mga ganong pagkakataon. Ang pag-aaralan po natin ngayon sa Matthew 4 presents Jesus as the Messiah who is led by the Spirit and resists Satan. Dito po kasi nakita na kung paano ni-resist ni Jesus Christ yung temptation. At na-fulfill yung yung prophecy sa Old Testament and begins his mission of proclaiming the kingdom of God. It connects the key Old Testament prophecies with the life and mission of Jesus, establishing him as the long-awaited King. Ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay binigyan ko ang title na Overcoming Temptations, Lesson from the Wilderness. Narinig niyo po ako? Pakisabi nga po ulit yung sinabi ko. Overcoming lesson from the ayan. Sinubukan ko lamang po kung nakikinig kayo at naririnig nyo ako. Amen? So meron po tayong dito. Ewan ko kung kaya nating tapusin to hanggang dun sa main 4 po kasing point yung ginawa ko dito. But I don't know if we can finish it yung 4 na yun sa sitwasyon natin ngayon. But by the grace of God, I will try to finish it in chapter 4 para sa next month po ay makatunghay na natin dun sa Beatitudes na tayo. Ano po? So unang-unang point po dito, the preparation and temptation of Jesus in Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Ito po yung point number 1. The preparation and temptation of Jesus. Unang-una subpoint po, led by the Spirit. Sabi dito sa Matthew 4:1, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Ang significance po kasi dito, yung obedience ng ating Panginoong Jesus, kasi kung makikita po natin dito, parang, it's a very simple verse, saying, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. The obedience and leading of Jesus. Ang pinakikita po rito kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay sumunod sa ating Ama. Hindi lamang po yung sinabi na hindi lang, He was just led by the Holy Spirit. Kung hindi po pinapakita rito kung paano sumunod ang ating Panginoong Jesucristo. The Holy Spirit led Him into the wilderness, signifying
divine purpose in what was to follow. Kasi po dito yung preparation, kung ano yung mga mangyayaring susunod. Dito po kasi papasok yung mga temptations, ano? Ano yung, bakit, nasabihin nyo sa akin, bakit nagkaroon ng temptation? Eh di ba si Jesus Christ siya? Siya yung Lord. Why? Bakit nagkaroon ng temptation? Bakit kailangan niya ba dumaan ng temptation? Ano yung role ng temptation dito? Doon sa ministry niya. Di ba sasabihin nyo? Di ba siya yung Panginoon Jesucristo? He's the Lord. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. Ano po? Kasi po, Jesus was what? Unang-una, fully human. Pangalawa, of course, is fully divine. Faces sensation similar to what people experience. Ito po, sa pagiging tao niya, nakaka-experience din po siya. Hindi ibig sabihin na Panginoon siya, pero nagkatawan din siyang tao. Kumakain din po siya, nasasaktan. Ano? Pero, He is the only one did not commit a sin. So, dalawa. Human and the divine. Ito po yung fully human niya and fully divine. Kaya po, nagkaroon, the role of temptations dito is connects his humanity with the human condition, demonstrating the temptation itself is not a sin, but rather how one responds to it. So, dun sa temptation po, hindi pa yun yung kasalanan. Kung hindi, kung paano ka magre-respond dun sa temptation. Kagaya nga nung pinag-aaralan namin dati, ano? There's a phase 1 and there's a phase 2. So, yung temptation papunta pa, nandyan pa lang. At how are you going to handle it? So, ito po kasi is the preparation for his ministry. Ano? Before starting his public ministry, Jesus undergoes a time of trial, which serves as spiritual preparation. It tests his resolve and mission, confirming his commitment to his calling. So, kumbaga, parang siyang merong test merong examinations na nangyari pa rito. At dito po natin makikita kung saan sa chapter 4 verse 1 sets the stage for Jesus' victory over Satan's temptation. Therefore, just as sin entered the world through the one man, and death through sin, and this way death come to all people because of all sin. Sino po yung naka-attend ng Bible study sa nung Friday? Amen. Nakikinig ba kayo nung Friday kay Pastor Romel? Ano? Amen. Tayo po ay makasalanan. Amen? Amen. Bakit tayo makasalanan? Kanino? Actually po, ina-expect ko sumagot yung mga taga-Kebiawan Nasa yung mga taga-Kebiawan? Ano ang pinamana sa atin? So lahat po tayo makasalanan. Binigay sa ating sabi ni Pastor Romel? Yeah, Dad. Binayaran mo ba? Libre, ano? Therefore, just as sin entered the world through one man. Sino yung one man na yun? Si Adan. And death through sin. And this way death come to all people because of all sin. So ano naman yung isang gift na ibibigay sa atin ng Panginoon? Naku, wala na, nakalimutan na. Ha? Kung si Adan po, pinamanahan tayo ng kasalanan, si Jesus Christ naman, sorry, nag-focus ako para ako nagti-TikTok. Kung si Adan, pinamanahan tayo ng kasalanan, anong gagawin naman ni Jesus Christ para sa atin? Ano yung gift na binigay sa atin? Ano po? Buhay na walang hanggan. Which is the salvation. Sa pamamagitan ng kanyang dugo.
And that's for free. So dito po, mag-i-start na yung ministry ni Jesus Christ dito. Kung paano niya po ibibigay yung good news o yung gospel sa atin. Dito po ang start niya. Ano? Tatandaan niyo po yan. Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Bakit kaya? Ano lang? Ulitin natin, babalik natin. Ang Panginoon Jesucristo, fully human, fully divine. Okay? Kasi po, tao pa rin siya. He's tempted because he's human. Okay? Ito po kasi, in-emphasize dito, importance of being led by the Spirit in our lives. Sometimes, and more often, not sometimes, more often, God allows us to face trials sa buhay natin. Kaya tinanong ko sa inyo kanina, sino yung mga dumadaan ng trials ngayon? Bakit kaya? Bakit po kaya? Why do we need to face trials in life? Bakit po kaya? Maglakad na nga lang ako. Para masyado. Ano po? Para masyado. Para? Para magiging Bible study tayo ngayon kasi ang hirap magsalita, sumisigaw, ano? Bakit po kaya? To strengthen what? Our faith. Hindi naman po yun. Hindi porket naging Kristiyano ka, sabi mo, ay, Kristiyano na ako eh. Wala na akong problema. Ako po, kung kailan ako naging Kristiyano, doon dumaan ang maraming pagsubok sa buhay. Bakit? We have a different level of trials and temptations sa buhay. The more na bumibigat, always think about this one. Kapag bumibigay ang problema na binibigay ng Panginoon sa iyo, your faith in Jesus Christ, in our Lord, is getting higher. Amen? Kung ang pagsubok mo ay wala ka lang pambayad ng kuryente, mag-isip ka. Pero kapag binigyan ka po ng pagsubok ng Panginoon na medyo na-challenge ka, that one is your leveling up. Amen? Si Brother Erwin, halimbawa, nagkaroon siya ng kontratang malaman. Kasi yung kontratang yun, inaano na niya, na-expect na niya. Then they already started. Then suddenly, yung kontrata niya, scammer pala. How are you going to look into that? Mahirap. Pero dito ka tinitingnan ng Panginoon kung gaano ka magre-rely sa Kanya. Amen? You know why? Kasi po kung magre-rely ka lang sa sarili mo, definitely pupulutin ka sa Mandaluyong. Ano ba yung meron sa Mandaluyong? Mental. Ako po, kung hindi ako nag-rely sa Panginoon sa mga dinaanan namin sa buhay, definitely matagal na akong nakaputi. Nakaputi din at nasa Mandaluyong. Pero hindi po. God is trying to give and look into your faith kung paano ka hawak. Kala ko may katabi na ako. Sige po. Introduction pa lang po ako, ano? Ano po yung yung subpoint natin dito? Ano yung first temptation ng Panginoon? Sa binasa natin, ano yung first temptation niya? Sabi dito sa verse 2 to 4, after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell the stones to become bread.
Jesus answered, "It is written, man shall not live on the bread alone, but on the word that comes from..." Alam niyo po, nung sinabihan siya ni Satan, na sabi niya, itong batong ito gawin mong tinapay. Ang ginawa ng Panginoon, kinote niya from Deuteronomy. Ito po kasi yun, let me explain paano ko explain ito. Napaka-importante po kasi ito, si Satan po, kung makikita niyo rito, lahat ng temptation niya is using the Word of God. And he's also answering, Jesus Christ is answering through the Word of God also. But the difference is this one. Satan is trying to twist the Word of God. So paano ko po, anong sinasabi ko po dito? Unang-una po, sa buhay natin, merong mga bagay na itetempt ka ng devil sa buhay mo na akala mo maganda. Huwag na po tayong lumabas, dito na lang sa church. Ano pong ibig ko sabihin dito? May na-experience na po kayo mga kapatid na sasabihin niya na a-attend lang ako ng church kapag ang Panginoon may pinatunayan sa akin. Parang si Satan dito, ang sinasabi niya, patunayan mo kung ikaw ang anak ng Diyos. Gawin mong tinapayan. Unang-una po, the key themes here is we really have to trust in God. Jesus demonstrates unwavering trust in God, provisions, and timing. Teaching and reliance on God's essential even in the moments of intense physical needs. Kapag may problema ka, whom you're going to trust? Sino ang itatrust mo? Kanino ka magtitiwala? Only to God. Hindi sa kapitbahay mo na nagsabi lang sa'yo. Overcoming temptation. Jesus shows the proper way of overcome temptation is through God's Word. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, si Satan ginamitan ng God's Word. And Jesus answered through God's Word. But ang twist dito, si Satan tinitwist niya yung Word of God at itinuwi dito ni Jesus Christ, Temptation is through God's Word. His ability to resist the devil by quoting scriptures serve as a powerful example of how believers can rely on the biblical truths and when facing challenges. Dito po kasi pinapatunayan natin, tayong mga believers, when we are facing temptation, facing trials in life, anong unang-una mong ginagawa? We always have to trust in God. And sabi nga dito, through the scriptures, ang salita ng Panginoon ang magbibigay ng kalakasan sa atin. Amen? Can you imagine when you are in the position of Jesus Christ and somebody asks you, sabi niya, kinukuto sa Bible. Ikaw naman, dahil nakatwist siya, hindi mo alam yung scripture, naniniwala ka. Amen? Dito po lumalabas yung mga bulaang propeta. At tayo, kung hindi tayo equipped ng Word of God, we will never going to discern and know it. Dito tayo mahuhulog doon sa temptation, doon sa patibong na yon. Actually po, si Satan gumagawa ng patibong dito Kailangan po natin i-prioritize God's Word in our lives, especially when faced with physical material temptations. Kailangan po natin unahin yung salita ng Panginoon na pag-aralan. Hindi sa Bombay. Sasabihin niyo sinong Bombay? 5'6". Yun ang lagi natin kinakagitan Yung second temptation po dito is testing God's protection. So our second
sub-point here is the second temptation, which is testing God's protection. Sa verse 5-7 po rito, sabi, "Then the devil took him and the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God," wala na talaga. Thank you. "Throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." And Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Nakita niyo po yung sa verse 7. Anong sabi dito? Jesus answered him, "It is also written." Gumamit na naman ng scripture si Satan. Saan niya po kinuha to? Saan niya kinuha to? Kinuha niya po sa Salmo. You know, Psalm 91 is a powerful and comforting passage in the Bible, often called the Psalm of Protection. In Psalm 91 po, ang tawag dito is a Psalm of Protection. It speaks of God's provision, protection, and care for those who trust Him. Pero ang sagot ng Panginoon sa kanya, scripture din. Ang sagot, "For He will command His angels concerning you to guard in all ways. They will lift you up in hands." Sabi nga ganun, ano? Pero ang sabi ng Panginoon, "Do not put the Lord your God to the test." So, tinwist na naman dito ni Satan yung salita ng Panginoon. Ang binigay na response ni Jesus Christ po, He responded, Deuteronomy 6:16, saying, Deuteronomy 6:16 po, sabi, "Do not put the Lord your God to the test." So, tinwist ni Satan yung Psalm 91, which is the Psalm of Protection, at sinagot naman ni Jesus Christ ng Deuteronomy 6:16. So, nagbibigayan. So, hindi lamang po doon sa tinatanong, kung hindi, saan nakafocus? If you're going to apply this to us as a Christian, kapag may nakausap ka na natitwist ang Bible or natitwist niya yung salita ng Panginoon, if you are not really looking like the Bereans, na tinitingnan, pinag-aaralan ng salita ng Panginoon, mahuhulog ka. Mahuhulog po tayo. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi, no? Kailangan po natin ay yung salita ng Panginoon. Dito po kasi, devil misuse this scripture. The devil attempts to manipulate scripture by quoting the Psalm 91, 11 to 12. Yung sinabi po ni Satan dito, makikita nyo sa Psalm 91, verse 11 to 12, twisting its meaning to justify reckless behavior. So, tinwist niya ito. This highlights that the event God's word can be misused if taken out of context or interpreted justifying the wrong actions. Anong ibig ko sabihin dito? Alam niyo po yung mga pastor na ginagamit yung prosperity gospel. Alam niyo ba, pag nakarinig kayo na umattend kayo sa isang church at ang focus niya is about prosperity, ginagamit nila lagi yung sa Malakay. Kapag ibigay mo yung ganito, nagpapalitan ng Panginoon yan 10 beses. If you only hear about it at tinitwist nila about giving lang, and receiving. If you heard about this one, mga kapatid, and if you don't know the scriptures, and if you did not really understand what they're talking about, mahuhulog ka doon. Ganito po ang ginagawa ni Satan. Tinitwist niya. So tayo po, mag-ingat tayo doon. Satan's tactics show the danger
Ano po yung danger dito? Distorting the scripture for selfish manipulated purposes, demonstrating that knowing scripture accurately is crucial for resisting. So tayo, very crucial po sa atin na dapat malaman natin ang salita ng Panginoon. Kung hindi niyo po alam ang salita ng Panginoon, it's very crucial for us na mahuhulog ka dun sa patibong na yun. And I'm pretty sure of that. Sisiguraduhin ko po sa inyo. At isa sa mga keys po dito is, tingnan natin, testing God or trusting God. Sino na po yung na-invite sa church? Ay, pamangkin ni Brother Eric. Pamangkin niyo siya. Anong sinabi niyo sa kanya? Nung in-invite niyo siya? Sinabi niya, sama ka, makarinig ka sa salita ng Panginoon. Amen? Di po ba? That's good. Ano po? Pero, kapag nandito ka, pag nandito ka na, alam niyo po ang nangyayari dito, kasi china-challenge si Satan. Sino? Si Jesus Christ. So tayo po nangyayari sa atin yun. How? Kasi po, si Jesus Christ affirms that the true faith trusts God's care without demanding spectacular signs. Ito po nangyayari sa atin bilang mga Kristiyano. Ano yung sinasabi kong spectacular signs dito? Lord, magta-tithes po ako. Ibibigay ko yung higit pa sa 10% kung bibigyan niyo ako ng trabaho. Diba? Lord, mag-a-attend ako ng church, mag-a-attend ako ng Bible study. Bigyan niyo ako ng magandang kontrata. Amen, Brother Erwin. Lord, a-attend na ako ng church. Bigyan niyo lang ako ng bahay at lupa para gawin doon yung Bible study. Diba? Mas matindi yun. Bahay at lupa na. Ano? Gusto ko nga ikwento yung tungkol doon sa mga itik, kaya lang, wag na, gas-gas na sinaitik eh. Alam niyo pa yung storya ng itik? Huwag na natin kwento sa itik, naprito na yung mga itik eh. Ito po yung testing God versus trusting God. You are testing God dahil sinasabi mo, pumunta ako dito, bigyan mo ako ng ganito. Dapat tayo mga Kristiyano, I'm going to attend because I trust God. I have faith in Him. God will going to provide for me because I trust Him and I have faith in Him. Amen? Tayo po kasi, ito pa, kapag nasa kalagitnaan ka ng problema, sasabihin mo, Father God, alisin mo tong problemang to. A-attend uli ako. Tama? So we are demanding something instead of trusting God. Nagde-demand tayo sa Kanya. Parang bang may parang meron kang, parang may pagkukulang sa iyo, Panginoon. Ang Panginoon po, minsan hindi nagkulang sa atin. Lagi niyong tandaan yun. Hindi nyo man nakikita physically, but God always provides. Kaya nyo? Kalating oras na tayo rito. Kumonti na po yung pumapaypay. Why? Nakakapag-adjust na kayo. Huwag nyo hayaang ma-adjust kayo. Anong gano'n?
Baka pagdating, hindi kayo nakasama sa langit, napunta ka sa impyerno, sabihin mo, I'm already adjusted. Sanay na ako sa mainit. Amen? So putting your trust to God instead of testing God. Faith versus presumption. Ano ibig sabihin po ng presumption? Pagpapalagay. Dito po kasi sa verse na to na binasa natin yung sa second temptations, you have to compare the faith at saka yung presumption, yung pagpapalagay. Faith involves trusting God's protection and care without seeking to manipulate or control how it is displayed. Presumption, on the other hand, seeks to force God into performing a miracle to prove His faithfulness. Pinipilit ni Satan dito na mag-perform ng miracle si Jesus Christ. Amen? Kahit po sa church nangyayari yun. Na-invite ka, pumunta ka dahil nasabi nila, yung pastor doon, nagpapagaling. Sino pinuntahan mo? Sino po? Si pastor ang pinuntahan mo. Ngayon, nilihas ka ni pastor. Masakit ang paa mo sa kanan. Hindi ka makalakad. Paglabas mo, gumaling ang kanan. Kaliwa naman ang may problema. Sinong sisisihin mo? Si pastor ulit. See? Tinitingnan po kasi, nagkakaroon po kasi tayo ng presumptions. We're looking, parang ebidensya. So, kailangan magkaroon muna ng ebidensya eh. Minsan ba nga sasabihin sa'yo, di ba born again ka? Umaattend ka na matagal. Pero walang nakikitang pagbabago sa'yo, kapatid. But, kapag ang isang Kristiyano nakita na may pagbabago, kahit hindi mo siya papansinin ka. Anong ipapansin sa'yo? Nakita ko yung buhay niya ng pagbabago. Nakita ko yung pagbabago sa buhay niya. Na dati ganito siya. Ngayon, nakafocus siya sa pamilya niya dahil sa Panginoon Hesus. Trust in God's timing. Jesus' response reflects His trust God's in timing and method. Yung timing po ng Panginoon, di ba po ang dami nating pinagpipray? Dami nating hinihingi sa Panginoon. Amen? Tanong na, bakit kaya hindi pa binibigay? Sa mga youth, sabi, may nabasa akong isang quote doon eh. Pinagpipray niya yata, magkaroon niya yata siya ng boyfriend. Parang gano'n. Lord, okay lang po kung hindi niyo pa nahanap yung boyfriend ko. Ako na po nakahanap. Joke lang yun. Para magising lang kayo sa inyo. Sa lahat po ng pinagdadaanan natin sa buhay, mga trials, mga ganyan, God has its own timing. Amen? Tanong ko po sa inyo, sa kinaupuan nyo ngayon, are you in the right place at the right time? Bakit yung po nasabi yun? Maybe those who are in front, no? I'm not saying, and it applies to all. You know? Maybe those who are in front, they are in needs of this kind of message right now. But I'm not saying for those who are at the back, hindi nila kailangan yung message. No, I'm not saying like that. Ang timing, ang pagkakataon, timing ng Panginoon ay tama sa buhay natin. Kung ikaw hindi ka man nagkakaroon ng anak, baka hindi ka pa ready.
Yung pinagpipray mo na bahay at lupa, baka hindi ka pa ready. Yung gusto mo na tumayo sa harapan, pero hindi ka pa nakakatayo sa harapan. Hindi ka nakakasali sa ministry. God's timing is the correct timing. Ako po, 52 years old na ako. 52 years old na ako. Nung bata ako, gusto ko maging dalawa lang gusto ko ng bata ako. Maging isang mekaniko at saka maging isang pare. Hindi ako naging mekaniko, hindi ako naging pare. Pero may iba palang planong Panginoon sa akin. Ito po, nandito ako sa harapan ninyo, proclaiming the God's word sa inyo. Hindi po yun yung yung plano ng Panginoon sa'yo, kung ikaw nawalan ka ng trabaho, ang Panginoon may ibibigay sa'yo masigit pa doon. Kung yung girlfriend mo or boyfriend mo na lagi kayong not in good terms, may plano ng Panginoon sa'yo at may inahanda sa'yo. At nakakasigurado po ako sa inyo doon. The key theme of Matthew 5 is the proper use of this scripture. Kaya po tayo, kailangan natin yung salita ng Panginoon ang gamitin natin. At ang danger po rito, is testing God. Don't test. Yung humingi ka ng parang humingi ka ng kapalit. Hindi po yun. Trust God only. That's it. Ano po yung third temptation? Mababasa po natin sa 8:10. And again, devil took him to the high mountain and showed him all the kingdoms of the world, their splendor, and all that I will give to you, he said. If you will bow down and worship me, Jesus said to him, away from Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Yung sub-point number 4 po natin, the third temptation, worshiping Satan for worldly power. The devil offered Jesus all the kingdoms of the world if he would bow down and worship him. Jesus responded with Deuteronomy 6:13, declaring that worship is due to God alone. Dito po sa temptation na ito, it really yung binigay at sinabi ng Panginoon dito na kailangan, yun ang lagi nating nakikita na yun yung magiging sentro natin. Yung praises or the highest praises is only to God alone. Hindi kung kani-kanino man. Dito po pumapasok yung what? Yung temptation of power and glory. Ito po yung lagi nating nakikita sa atin. And it also applies. The devil offers Jesus all the kingdoms of the world. Diba sabi niya rito, bakit siya? Lahat ng nakikita mo, ibibigay ko sa iyo. Anong pinapagawa sa kanya? Just bow down. Alam niyo po, worldly power, authority, and wealth ngayon yung nangyayari dito. If you're going to apply that to us. Without going through the suffering of the cross. This presents the allure and earthly success and dominance, tempting Jesus to take a shortcut in kingship by worshiping Satan rather than fulfilling His mission through obedience to God. Ano kung ibig ko sabihin dito? Sinasabi ko rito, there's a shortcut. Nagkakaroon ng shortcut eh.
Ano yung shortcut na sinasabi ko rito? At nagiging idol po natin. Central to this temptation is the demand for idolatry. Kung titingnan niyo po, yung centrality nung pangatlong temptation is about idolatry. Ang nangyayari po sa buhay natin ngayon, instead of worshiping God, we replace God to what? The worldly materials. Dito po nga pasok po yung power, pera, authority. Sasabihin natin, yung idolatry, ito yung nakikita natin, ina-idol natin, tao. Hindi po, hindi lang yung mga tao ina-idol dito. Ina-idol din natin minsan, nakakalimutan natin, we already worship the material things in the world. Yung pera, pag mayaman ka na, sabihin mo, hindi ko na kailangan hindi ko na kailangan. I already have everything. I already have all the power. I already have all the authority. Hindi ko na kailangan ng Panginoon. Pero saan galing yun? Saan galing lahat ng tinatamasa mo? Diba sa Kanya din? Then why are you replacing all these material things sa Panginoon? Ito yung gustong gawin ni Satan sa atin ngayon Ano? Sa atin, sabi niya, huwag ka na mag-church. Magtrabaho ka na lang. Kailangan ko magtrabaho. Sabi ba, ganun madalas Sunday. Meron tayong ngayon, meron tayong malaking pag-uusapan na kaperahan. So dito tayo nade-defocus. And sometimes we have a single-minded, wala na tayo dun sa mind natin na worship God. But God wants us to have a single-minded devotion to whom? To God alone. Jesus affirms that true alliance belongs only to God, not to worldly forces on material gain. Kailangan po natin yung devotion na ginagawa natin, it's only single-minded, it's through Him, through God only. Hindi po dun sa mga material na bagay na tinatanggap natin. And God always twists this one. Satan always twists the scriptures for us na matangay niya tayo. At ginagamit niya po ito kung sino-sino. Tapusin ko na mo dito yung hatiin ko na lang muna yung chapter 4 para lalo tayong maintindihan yung pangalawang part ng chapter 4. May isang professor. Yung professor, tinanong niya yung isang estudyante niya. At ang tanong niya, Sino ang gumawa ng evil? Ng mga mali? Kasi ang sabi ng bata, lahat ng bagay dito sa mundo ay ginawa at bigay ng Diyos. Sabi nung professor at estudyante. So, ibig sabihin, ang evil, gawa rin ng Diyos. Ang bata po natulala. Hindi niya alam kung anong sasagot niya. Hindi niya alam kung anong sasagot niya. Why? He doesn't have any idea. Ang alam lang niya, lahat ng bagay ay ginawa ng Diyos. Pero may isang estudyante po
na nag-explain. At may naglakas loob. May naglakas ng loob na nagsabi sa kanyang professor. Unang tanong ng estudyante, yung lamig po ba o yung coldness exist? Lamig. Tinanong niya yung professor, yung lamig po ba, yung cold exist? Anong sagot ng professor? Anong sagot ng professor? Alam niyo anong sagot ng professor? Oo. Ang sabi po ng estudyante, hindi. Hindi nag-exist ang cold. Ang lamig. Sabi niya. Paano mo mini-measure ang lamig? You are not measuring the coldness, sabi nung bata. Anong mini-measure mo? Heat. Sinong engineer dito? Tama? Anong mini-measure? Heat. Yung init ang mini-measure. Coldness is yung nararamdaman mo in the absence of what? Heat. Kapag naging negative, halimbawa 32 degrees, anong nararamdaman mo? Mainit. 35, 45, sobrang init. Pero kapag naging negative yan, nawala yung lamig, ay nawala yung init, which is negative 5, negative 10, anong mararamdaman mo? Lamig. Meaning, in the absence of heat, there's coldness. Ilagay lang yung cold, ilagay yung cold para masabi lang, yun yung nararamdaman. Yun po yung sabi ng estudyante dun sa professor. Tinanong pa niya, pangalawa, ang tanong niya, does darkness exist? Kadiliman daw. Ang sagot ng professor ano? Yes or no? No, ay yes. Sabi ng bata, no, it doesn't exist. Kasi, hindi mo naman mini-measure ang kadiliman. Ang mini-measure mo ay ano? Yung ilaw. Because those are waves. So kaya nga po meron tayong tinatawag na lumens. Kung gaano kalakas yung ilaw. So yun dun mini-measure. So saan papunta dito? Yung bata. Bakit binigay niya yung example na yun? So binigay niya pong example yun dahil ang huli niyang tanong sa kanya, how about evil? Sabi niya ganon. Does it exist? Ang sagot, kasi sagot niya, yes. Sabi rin ng professor. It also exists. Ang sagot ng estudyante, yes, you might be right. But let me tell you, coldness is there because of the absence of heat. Darkness is there because of the absence of light. Evil is there because of the absence of God. Kung wala ang Panginoon sa buhay natin at hindi tayo nakatutok doon, at hindi natin tinitingnan at nakasentro sa Panginoong Jesucristo, in the absence of tayo ay hindi nakasentro at wala sa ating wala tayo sa presensya ng ating Panginoon. Just like the light, just like the darkness, just like the coldness, yung absence ng ilaw, yung absence ng heat, at absence ng Panginoon. Nasaan ka kapag wala ka sa presensya ng Panginoon? Dalawang bagay lang yan. Kapag wala ka sa presensya ng Panginoon, nasaan ka? Kapag wala ka sa ilaw, nasaan ka? Sa kadiliman ka.
Kapag wala ka sa init, nasa lamig ka. Pag wala ka sa presensya ng Panginoon, of course, you are where? In the evil side. So, kaya nga po tayo, it's just a matter of a choice. Are you going to trust God or not trust God? Are you going to be in the presence of God or on the other side? Ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral sa chapter 4 kasi medyo mahaba pa po ito. Sa verse 12 pa lang po tayo. Inanyayaan ko pong lahat na tumayo. Hallelujah. Father God, salamat Panginoon sa isang parte ng pag-aaral po ng aming binuksang pag-aaral sa chapter 4, O Lord God, kung saan po aming Panginoong Kristo ay dumaan sa mga temptations, O Lord God. And it also applies to us, O Lord God, that you are showing and giving it to us that we only have to trust you and not on the other side, Lord. Salamat Panginoon dahil nandiyan ka palagi sa amin at binibigyan mo kami ng daan kung paano po kami yayakap lamang sa iyo at magtitiwala, Panginoon. Lord, sa oras na ito, dalangin ko po ang bawat isa, ang bawat kapatid na namin nandito na nakikinig, Panginoon, ng inyong salita. Touch their heart, O Lord God. At Lord, binibigay ko po, Panginoon, I declare blessings, O Lord, sa kanila. Maraming salamat sa buhay po nila na nandito because they choose to be with you. At hindi po kay Satan, Lord, at hindi sa kaaway, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kayong patuloy na nagbibigay ng kalinawan sa aming pag-aaral. Bagamat, Panginoon, may balakid dahil walang kuryente, Panginoon. Pero, Lord, hindi naging balakid na may share ang inyong salita, O Lord God. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka. Ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng anak, at ang pagtitisan ng banal na Espiritu ay sumaatin hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Lahat ng anak ng Diyos na pinili sa side ng ating Panginoon, may sabi na, Amen. Amen.